Nagkaharap nga kanina sa unang laban sa PBA ang Meralco Bolts at ang Northport Batang Pier. Sa ngayon nga ang Meralco Bolts ay may record na 5-1 samantalang ang Northport naman ay may record na 5-3. Naging maganda nga ang laban ng Meralco Bolts at Northport Batang Pier dahil parehong magaling ang kanilang mga imports, ngunit bandang huli ay panalo pa rin ng Meralco Bolts kontra nga dito sa Northport Batang Pier. Nagtapos ang laban sa score na 99-125. Umakyat na nga sa ikatlong pwesto ang Meralco Bolts sa Commissioner's Cup samantalang bumagsak naman sa panglima ang Northport Batang Pier. At naka-jackpot naman ang Meralco Bolts ng bagong import nila na si Zach Lofton na napakaganda ng ipinapakita. Marami ngang nagsasabi na para daw itong si Miles Powell na pinatangkad lamang at talaga namang galawang NBA ang kanyang ipinapakita dito sa PBA at naghalimaw ng todo. Siya lang naman ay umiscore ng 54 points. Grabe nga yan para sa isang import na bagong salta pa lamang dito sa PBA, ngunit naghalimaw na kaagad. Ganyan nga katindi itong si Zach Lofton at mukhang gusto na nga ang gawing permanent import ng Meralco Bolts. At marami naman ang nagalit dito kay Cliff Hodge dahil nga sa ginawa niya dito kay John Amores. Dito kasi makikita natin na para talagang intentional na siniko niya sa muka itong si John Amores at ating panoorin ang nasabing video kung saan pinabaunan niya o binaon niya talaga yung siko niya sa mukha ni John Amores. Kaya nang bahalang humusga kung sinadya niya ba talaga ito o hindi. Ngunit bago pa man mangyari ang insidente na yan ay nasampulan na nga itong si Kit Jimenez dahil nasiko din siya ni Cliff Hodge dito sa muka. Kaya naman makikita natin na namamaga ang muka o ang mata ni Kit Jimenez. At ito nga yung nasabing video kung saan talaga namang sinadya ni Cliff Hodge na pabaunan ng siko sa mata itong si Kit Jimenez. Marami naman ang nagsasabi na tila ba'y sinasadya talaga ni Cliff Hodge na manakit ng mga players. Kahit nga ilang beses niya nang dinideny na hindi naman daw niya sinasadya, pero kapag nire-review nga sa camera o sa video ay makikita natin na tila ba'y sinasadya talaga ni Cliff Hodge ang mga pangyayari na iyon. Kaya naman marami ang nagsasabi na dapat daw yung mga ganitong players na marumi maglaro, nananakit, dapat daw binaban na sa PBA. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa pag-uugali ni Cliff Hodge? Maaari kayong mag-comment dyan sa baba.